Sa ginawang pagpatid ni Divina kay Charlene ay isang malakas na sampal ang pinakawalan ni Charlene sa mukha ni Divina para amanos na sila. Pero lalo lamang nagkarambulan na kapwa hindi patatalo at patuloy nagsabunutan. Pinagpiyastahan naman sila ng mga kameraman. Agad umakyat si Raymond para awatin ang asawang si Charlene habang hinihila rin ni Jenny itong si Divina. Agad pumagit na ang chairman ng organisasyon at galit na binawian silang dalawa ng award sa ginawang eskandalo at hindi na parte sila ng organisasyon. Galit na galit si Madam na pinapalayas ang dalawa. Humingi ng sorry si Charlene pero si Divina ay putak ng putak na hindi kailangan niya ang award umano, sabay dampot ng award at itinapon na isaksak umano sa baga nila ang award. Samantala, habang nagkakagulo sa awarding ceremony, ay nagkagulo rin sila Princess at Livy nang nasundan ni Livy si Xavier dahil sa tracking device at wala ng preno si Livy na sinugod si Princess at sinabunutan na malandi at nangangagaw ng kanyang boyfriend. Sa pagrambulan ng dalawa, Livy at Princess ay nagtagumpay naman si Xavier na mapaghiwalay sila at nagpaliwanag pero sarado ng utak ni Livy at sinampal itong si Xavier bago talikuran. Sa pag-encourage ni Princess dito sa kay Xavier, kung mahal ni Xavier talaga itong si Livy ay wag niya itong sukuan at wag nang daragdagan ang sakit na naramdaman umano ni Livy. Sinunod naman ni Xavier si Princess na pinuntahan si Livy sa sasakyan na iyak ng iyak ang babae. At sa isang yakap lamang ay nawala na ang lahat, ang sakit at tampo na naramdaman at handa na ring makinig si Livy sa paliwanag ni Xavier at ayaw niya rin na magkahiwalay sila ni Xavier. Samantala, pasalamat si Princess sa balita ng tatay dado niya na okay na ang pakiramdam nito na pwede na silang lumabas ng hospital. Nakita ng ama ang lungkot sa mata ni Princess at nalaman sa anak na inaway siya ni Livy, ang anak ni Charlene. Kaya magre-resign na siya sa work niya bago pa man malaman ni Livy na sa shop ng kanyang mami niya itong si Princess nagtatrabaho. Gulat naman si Dado nang sinabi ni Princess ang buong pangalan ni Charlene Cristobal at naalala ang dating nakakulong na sumang-ayon rin si Princess na dating nakakulong itong si Ma'am Charlene. Dagdag sinabi ni Dado na si Charlene ay kasama ni Divina noon sa kulungan at sabay sila ng anak. Nagtanong naman si Princess sa ama kung sino si Divina. Hindi makapagsagot itong si Sir Dado sa kanyang anak. Samantala, isang bomba ang tumambad sa harapan ni Divina sa kwarto nilang mag-asawa nang maabutang may kasama itong babae ang kanyang asawa. Parang tigre na sumugod si Divina sa babae at kinalagkad palabas at binalikan ang kanyang asawa. Nag-away sila ni Johnny, lalo na't gustong makipag-divorce si Johnny kay Divina na pera lamang umano ang habol nito sa kanya at si Dolores na ang ipapalit na totoong mahal siya nito. Hindi makapapayag si Divina sa diborsyo kaya sinampal ang asawa. Hanggang lalong tumindi ang away nila at sinakal ni Johnny itong si Divina. Pero inatake sa sakit sa puso itong si Johnny at humihingi ng tulong kay Divina na ibigay ang kanyang gamot. Pero hindi gumagalaw itong si Divina hanggat nakasiguro na hindi ito gumagalaw na ang kanyang asawa at sinigurado pa kung may pulso. Saka todo arte na itong si Divina na humihingi ng tulong pero ang iniisip labis ang pasasalamat at sa wakas mapasa kanya na ang buong kayamanan ng kanyang asawa. Panay ang hagulhol ni Divina pero pakitang tao lamang at hindi pa natapos ang burol ay tinawagan na ang abogado tungkol sa last will and testament. Samantala nang gagalaiti itong si Divina nang nagsumbong itong si Jenny na nasa itaas itong si Charlene. Dali-dali namang umakyat itong si Divina pero napahinto na kasama ni Charlene ang anak nito at gulat si Divina. Ito'y walang iba si Levi, ang totoong anak ni Divina. Magpapakilala kaya si Divina kay Levi na siya ang tunay nitong ina? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.